One of my favorite classic hymn is the song Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Bakit isa siya sa favorite song ko? Una kasi, ilang beses na akong ni-remind ng God dun sa truth ng song na ito. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. In Proverbs 3:5-6, sabi niya, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge me, and He shall direct your path. I am a dentist. Sa mga dentista, katulad sa mga doktor, very important ang aming mga Sabado. Bakit? Anong special sa Sabado? Pag Sabado, maraming pasyente. Pag Sabado, malaki ang kita. Maraming pera pag Sabado. So definitely, I guard my Saturdays nung nag-uumpisa ako ng practice. But being in the Sunday school department, nag-open ang God ng ministry every Saturday. Merong mga street children or children from underprivileged homes who would go to our church willingly mag-a-attend sila ng Saturday class. Of course, sabi ko sa God, God, hindi ako pwede kasi alam mo naman, importante ang Sabado. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng Sunday school teacher na pwede. Naghanap ako ng mga teachers na pwede. So, that went well for a while. So, may teacher ako nakuha, magtuturo siya ng Saturday school. Okay naman. Kaya lang, wala ako doon. Hindi ko nakikita yung progress nila. Okay, pag may teacher. Tapos, biglang mawawala yung teacher. So, maghahanap na naman ako ng kapalit niya. So, okay na naman pag may teacher. Tapos, biglang mawawala na naman yung teacher. Bumigat na ng bumigat yung assignment ng God. Hanggang sa, wala na akong choice. I have to give up my Saturdays. My Saturday practice. Actually, nakapag-practice naman ako between 9 a.m. to 11 a.m. Pero after 11 a.m., I have to be out of the house, out of the clinic. Noong umpisa, pag pumupunta ako sa church ng Saturday, tunog ang telepono ko. Ang daming tumatawag, ang daming nagtitext. Doktora, anong oras kami pwede pumunta? Doktora, nag-open ka pa ba, doktora? Ba't lagi ka nalang close? Ba't lagi nalang close yung clinic? Sasabihin ko sa God, God, tingnan mo, daming naghahanap sa akin. Sayang yung kita, sayang yung pasyente. Nangihinayang po ako. And God impressed upon my heart, anak, yung kikitain mo ba ng Sabado, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ng Monday to Friday. Hindi ko ba pwedeng papuntahin ng Monday to Friday yung pasyente iniintay mo? Kaya ko yun, anak. And so, yun yung pinahawakan ko. I remember this patient, bigla siyang dumating sa clinic. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, sino pong nag-recommend? Wala, napadaan lang ako. At big case ito. Big case meaning malaki ibabayad niya, malaki kikitain ko. And I was wondering, wala namang nagturo sa kanya. Sabi niya, wala namang nag-recommend. And God impressed upon my heart, anak, yan yung promise ko sa'yo. Yan yung sinasabi ko na pasyente na hindi mo hihintayin pag Sabado. Kasi dadating siya pag sinabi kong dadating siya. And time and again, God would prove to me His faithfulness. Natutunan ko, if you trust God, if you obey Him, nandun yung favor niya. And I feel so much favored by God. Ramdam na ramdam ko na pag inuuna ko siya, hindi siya napapahiya.
Meaning, yung promises niya sa akin, tinutupad niya. And trusting should come with obedience. Tayong mga Pilipino, supposed to be we're a Christian country. So, pag lumabas ka sa streets, tinanong mo sila, do you trust God? Sasabihin nila, yes, I do. Kilala ko ang God, I trust Him. Ako din. Pag ako tinanong mo, do you trust God? Yes, I do. Pero minsan, tatanungin ako ng God, do you really trust me? Kasi trusting, may kakambal siyang obedience. Hindi mo pwedeng sabihin, nagtatrust ka, pero hindi ka nag-obey. So, yun po ang natutunan ko. When you trust God, we should learn how to obey. And when we trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Thank you.